So guys, magandang araw, no? Bago lang to, no? Nako. Yung batang kongresista sa ano, yung anak ni Loren, si Antonio Leviste, anak pala niya yun, yung nakakulong na dating mayor ng Tanawan ba? Tanawan ba yun? Hindi ko alam eh. Basta, pakinggan na lang natin to. Panoorin natin Yung batang-bata ka, ninegosyo mo yung franchise? Oo. Wala ka ba kahihiyan? Sabi Representative Leviste. kahapon ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla Sasagutin ang lahat ng mga akusasyon sa pagbubukas ng Kongres at Yul dyan. What? Ay, biruin mo. January 26 pa sila babalik? Animal! Ang mga congressman na to. iniimbestigahan na ang sinasabi niyang pagbenta at paglipat umano ni Congressman Leandro Leviste sa prangkisa ng kumpanya nito sa sektor ng solar energy. Binigay ng kongreso na prangkisa mo? Ha? Tapos ibibenta mo lang palang hayop ka? Binigay ni Duterte, binenta mo lang? Buisit. Na hindi anya inaprubahan ng Kongreso. Wala pang direktang sagot dito si Leviste. Pero Wala. ilang oras matapos sa mga banat ni Remulla, nag-post si Leviste Bigyan ko kayo ng 2 linggo para sabihin ng lahat. Sasagutin ko ang lahat sa pagbubukas ng Congress. Sa 20... na magbibigay siya ng 2 linggo para sabihin na ng mga tao ang lahat tungkol sa kanya. Hala, Sasagutin niya raw lahat ito yari sa ka pagbubukas ngayon, Leandro Leviste. Tatrabahuin ka ng ombudsman. Ombudsman mismo ang nagsabi. Nagsalita. Sigurado yan. ng Kongreso sa Enero 26. Wala pa rin tugon ng House Committee on Legislative Franchises kaugnay sa pahayag ni Remulla. Tinanong ng GMA Integrated News ang MGen o Meralco Power Gen Corporation ang kumpanyang pinagbentahan ni Leviste ng kanyang shares sa SPNEC o Solar Philippines New Energy Corporation na itinatag ni Leviste. Sabi ng MGen, magkaibang kumpanya ang binili nilang SPNEC at ang kumpanya ni Leviste na nakakuha sa Kongreso ng 25-year franchise, ang Solar para sa Bayan Corporation. Kaya sabi Baka solar para sa bulsa. ng MGen, hindi sila nakikinabang at hindi nakadepende sa prangkisa na nakuha ni Leviste sa solar energy. Magkaibang kumpanya po ito. Ang MGen po ay hindi kumuha or nagmamay-ari ng kahit anumang karapatan, pribileyo or interest na may kaugnay sa prangkisa ng solar para sa bayan. Bukod dito, ang mga negosyo at operasyon ng SPNEC ay hindi Atukal, pagtatanggol mo yan kasi mababawi yan. Maapektuhan pa Meralco dyan. Naku, magkakahalungkatan tayo ngayon. nakasalalay sa nasabing prangkisa. Sabi ng MGen, 22.25 Wow. billion pesos na halaga ng shares ang binenta ni Leviste sa MGen Renewable. Utang ina, sa Meralco binenta? 22 billion? Ha? Bigay ng Kongreso? Tapos bibenta mo lang? Leche? Ang renewable energy subsidiary ng MGen. Hinati-hati ang bayad at transaksyon nito mula dulo ng 2023 hanggang simula ng 2025. Bagay na makikita sa disclosures ng SPNEC sa PSE o Philippine Stock Exchange. Naglabas din sila ng hiwalay na pahayag para linawing wala silang biniling shares sa Solar para sa Bayan Corporation na siyang nakakuha ng prangkisa sa Kongreso. Sa SPNEC lang daw sila namuhunan at ang pagbili nila ng shares dito ay wala naman daw nilabag na batas o regulasyon lalo't sinuri at inaprubahan naman daw ito ng Philippine Stock Exchange at Security and Exchange Commission. Nauna nang inanunsyo ng Solar Philippines na isa pang kumpanya ni Leviste na dahil sa mga ibinentang shares ng kongresista, hawak na ng Meralco ang higit 57% ng SPNEC habang 18% na lang ang common shares ni Leviste sa kumpanya. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Nako. Alanganin ka dyan, boy! Bahala ka sa buhay mo!